Sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang gawaing pagpapalaganap ng mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay utos at kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya naman, ang mga kaanib nito ay patuloy na buong puso na nakikipagkaisa. Sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay personal niyang pinangunahan ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na kung tawagin noon ay kampanya sa mga malalaking pampublikong dako upang lubos na maipalaganap ang mga aral ng Diyos. Ginamit din ng Iglesia ni Cristo ang print media. Pebrero 21, 1939, sa pamamatnugot ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay inilathala ang unang edisyon ng babasahing Pasugo, God's Message, ang official magazine ng Iglesia ni Cristo. Dahil dito ay lalong dumami ang nakapagsuri at kalaunay umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo, ay naitatag ang mga karagdagang media outlets ng Iglesia ni Cristo. Bukod sa print media sa pamamagitan ng mga babasahing pasugo, ay ginamit na rin ang broadcast media. Noong 1967 ay sumahimpapawid ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng radio station, ang DZEC. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, ang pangangaral ng dalisay na ebanghelyo ay narinig sa mga tahanan, dako ng hanap buhay ng libu-libong tao, maging sa mga nasa malalayo at liblib na dako. Itong buhay na taglay ng tao ngayon, pinahahalagan pa rin po ng tao. Totoo yun. Pero lalong dapat niyang bakit ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Pagkalipas ng 2 taon, the church launched its own radio station, ang DZEF. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. CEBS, Christian Era Broadcasting Service, DZEM 954, Tinig ng Katotohanan. Ang DZEF, na ngayon ay mas kilala bilang INC Radio. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Noong dekada 80, ginamit ng Iglesia ni Cristo ang telebisyon upang lalo pang lumawak ang marating ng pangangaral ng mga kalooban ng Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Noong Pebrero 13, 1983, sumahimpapawid ang programang ang Iglesia ni Cristo sa MBS Channel 4. Makalipas lamang ang 1 taon dahil sa malaking tagumpay ng programang ito sa Pilipinas, ay ipinalabas din ito sa Estados Unidos. Bagamat unang ipinalabas sa wikang Tagalog, tinangkilik din ito ng mga manonood sa Estados Unidos na humantong sa pagbuo ng English version na pinamagatang The Message na binuo at ipinalabas pagkalipas ng 5 taon. Ang pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng telebisyon ay nagsilbing daan sa maraming mga tao na maunawaan ang Iglesia ni Cristo. October 9, 2012, sa ilalim ng pangunguna ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo bilang President and CEO ng CEBSI o Christian Era Broadcasting Services International, ay ginanap ang inauguration ng Iglesia ni Cristo Television o INCTV.
October 31, 2012, sumahimpapawid ang mga programa ng Iglesia ni Cristo sa INCTV. The work of propagation was further intensified globally during the administration of Brother Eduardo V. Manalo, the current executive minister of the Iglesia ni Cristo. Under the leadership of the church administration, the Church of Christ also launches large-scale evangelical missions in major venues, allowing many people to listen simultaneously to the pure gospel. In our time today, digital or online media plays a significant role. Through various social media platforms, the truth is delivered more widely and more quickly worldwide, even to remote areas such as islands or mountainous regions, whether in the Philippines or in other countries, as the Iglesia ni Cristo strives to reach everyone. Ang mga ito ay hayag na katunayan ng buong pusong pagtugon at pakikipagkaisa ng mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng daigdig sa gawaing pinangungunahan ng pamamahala, udyok ng banal na layuning matupad ang utos ng Panginoon Diyos, maipaalam sa mga tao ang katotohanan na maghahatid sa kaligtasan. Sa kasalukuyan ay nakalaganap na sa 168 na bansa at teritoryo ng Iglesia ni Cristo at kabilang dito ang 152 lahi at nasyonalidad. Ang paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo ay tunay na bunga ng awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan. Sa amin pong pagbabalik ay ating aalamin kung bakit patuloy ang buong sikap na ginagawang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at samahan po ninyo kami sa ating gagawing pagtalakay kaugnay po ng ika-57 anibersaryo ng SEBC. Makakasama po natin ngayon ang kapatid na Orly de Guzman. Magandang araw po ka Orly. Magandang araw kapatid na Lem at magandang araw sa lahat po ng sumusubaybay sa ating palatuntunan. Matanong lang po namin kapatid na Orly, ilang taon na po kayo sa SEBC po? 34 years na. 34 years po. Kasi nagsimula ako sa pagpapalaganap sa pamamagitan ng programa natin sa radyo Apo. ay 1992. 1992 po. Ipinanganak po kami ay 1991, kapatid na Orly. Kaya 1-year-old pa lang po kami ay nasa SEBC na po kayo. Ay, kinaawaan ng Diyos na pagtiwalaan pa sa ganitong mga gawain. Apo. Sa inyo pong experience, kapatid na Orly, ano pong pinagkaiba? Kasi yun po ay 34 years. Yun po ay napakahabang panahon po, mahigit 3 dekada. Ano po ang pinagkaiba ng paraan ng pagpapalaganap po noon pong 1992 po, ano? Tama po. Hanggang ngayon po sa panahon na ito. Napakalaki ng pagkakaiba kasi noong mga panahong yon, halimbawa sa radyo, terrestrial lang ang paraan eh. Meron kang transistor radio, Apo. meron kang radyo sa bahay, masusubaybayan mo sa ganung paraan lang ang ating mga programa sa radyo. At to sa programa naman sa telebisyon, talagang TV lang ang paraan para mapanood mo yung ating mga palatuntunan.
Colored na po ba yung TV nun? Colored na. Colored na po. At ngayon po, sa panahon po natin ngayon, yun pong radyo at saka TV, nasa isang device na lang po ngayon sa pamamagitan po ng ating mga gadget po. Hindi po ba? May cellphone, may mga tablet, may mga computer na ginagamit. Kaya mas madali nang masusubaybayan At Apo. masusubaybayan yung ating mga palatuntunan. Po. Speaking of palatuntunan po, kapatid na Orly, bakit po kaya sa loob po ng napakahabang panahon, mahigit 5 dekada, 57 years, ay tuloy-tuloy po ang pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng iba't ibang media, yung atin pong print. Meron po tayong print, may broadcast media, at ngayon po ginagamit na natin ang social media. Ano pong dahilan, kapatid? Ang dahilan kasi pananagutan talaga ng bayan ng Diyos, ng mga hinirang ng Diyos, na ipakilala sa mga tao kung sino ang tunay na Diyos. At yan ay ating bababasa dito sa aklat ng Isayas, dito sa 43 Gs. Babasahin natin dito sa sali ng easy to read version. Ililiwat na natin sa ating wika, ganito ang ating bababasa. Sinasabi ng Panginoon, kayong mga tao sa bayan ang aking mga saksi. Kayo ang mga lingkod na aking hinirang. Hinirang ko kayo upang tulungan ninyo ang mga tao na sumampalataya sa akin. Hinirang ko kayo upang maunawaan ninyo na ako ay siya. Ako ang tunay na Diyos, walang Diyos na una sa akin at hindi magkakaroon ng Diyos pagkatapos ko. Dito po sa ating binasa sa Biblia, kapatid na Lem, nais nating bigyan din sa ating mga taga-subaybay, ang pananagutan ng mga hinirang ng Diyos ay ipakilala sa mga tao kung sino ang tunay na Diyos na dapat sampalatayanan at dapat na paglingkuran ng mga tao. Ang problema po ngayon, kapatid na Orly, marami po ang nagkiklaim na sila daw yung mga hinirang, di po ba? Na sila po yung nasa bayan ng Panginoong Diyos. Paano po ba natin makikilala? Sino po talaga yung mga hinirang na inaasahan ng Diyos, tutulungan niya yung mga tao na makilala siya? Ang isa sa ikakikilala sa bayan ng Diyos, kinikilala at ipinakikilala kung sino ang tunay na Diyos. Napakarami pa naman pong relihiyon ngayon, hindi po ba? Tapos, iba't iba yung kanilang ipinapakilala na tunay na Diyos. Kaya, paano po natin masasabi na itong Iglesia ni Cristo na atin pong ipinangangaral sa napakaraming mga tao, tayo po talaga yung mga hinirang ng Diyos na inaasahan niyang ipakilala siya? Maliwanag naman yung nasa talata na ating binasa Apo. na ang ipakikilalang Diyos ay ang iisang tunay na Diyos. At pagka ang isang relihiyon, ang ipinakikilalang Diyos ay marami, o kaya ay isa raw pero pag binilang mo hindi naman isa kundi marami, hindi sila kabilang sa bayan ng Diyos. At hindi sila ang makapagsasagawa ng tunay na pagsambat paglilingkod na inaasahan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Tama po. Bakit po kaya, kapatid na Orly, mahalaga at kailangan na makilala po ng tao ang tunay na Diyos? Kasi merong pananagutan ang mga tao sa ating Panginoon Diyos. Apo. At yung pananagutan iyon ng mga tao ay dapat matugunan ng tao. At matutugunan ng tao yon kung nakikilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Tama po. At ganitong ating bababasa dito sa aklat ng mga awit, dito sa 100, 2-3. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Maliwanag po itong binasa natin Nananagot po ang mga tao na nilalang ng Diyos na kanyang alamin o kanyang kilalanin kung sino ang tunay na Diyos. Sa paraan na paglingkuran niya ang tunay na Diyos na ipinakikilala sa atin ng Biblia. Yan din po yung sinasabi ng iba ngayon, kapatid na Orly, na kami yan kasi naglilingkod din kami, may pagsamba kami na ginagawa doon sa aming relihiyon. Paano po yun, kapatid na Orly? Dapat ang Diyos na kanilang pinaglilingkod at sinasamba ay ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia. May paglilingkod man ng tao, patungkol man sa Diyos, pero hindi pala yun ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Apo. Walang sa-isa yung paglilingkod. Tama. Kaya nga ang mga hinirang ng Diyos, pinapananagot ng Diyos na ipakilala sa mga tao kung sino siya para magawa ng tao ang tama at karapat dapat na pagsamba at paglilingkod sa Diyos na yun ang obligasyon ng lahat ng taong nilalang ng ating Panginoon Diyos. At hindi lang po basta obligasyon, sapagkat marami po, kung mapapansin natin ang mga taong nagre-relihiyon, yun talaga po yung gusto po nilang mangyari, hindi po ba? Yun ang layunin po nila na
paglingkuran nila ang tunay na Diyos, na sambahin nila ang tunay na Diyos. At yung kanilang effort po sa ginagawa nilang paglilingkod, maging katanggap-tanggap sa atin pong Panginoong Diyos. Ngayon, meron pong problema. Basta po ba merong ginagawang paglilingkod ang tao, ibig sabihin po ay tinatanggap na ng Panginoong Diyos? Hindi, sapagkat merong nangyari sa tao. Opo. At yung nangyari sa tao, hindi alam ng tao na nangyari sa kanya. At yan ang ating babasahin dito sa aklat ng Isaiah sa 59. Ang talata po ay 2, ganito ang ating bababasa. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayon sa ating binasa, ang mga tao ay nahiwalay sa Panginoon Diyos. Ang dahilan kung bakit nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan na nagawa ng lahat ng tao. Sa ibang salingan ng Biblia, naputol o nalagot ang kaugnayan ng mga tao sa ating Panginoon Diyos dahil sa nagawa niyang kasalanan. Bukod po doon, ano pa po yung masamang ibinunga ng pagkakasala ng tao? Ganito sinasabi sa atin sa aklat naman ng Kolosas sa 1:21. Ganito po ang paliwanag sa atin ng Biblia. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Ito, kapatid na lemang, sinabi ko kanina na hindi alam ng maraming tao. Opo. Na dahil sa kasalanang nagawa ng tao, bukod sa nahiwalay ang tao sa Diyos, itinuturing pa ng Diyos na kaaway niya ang tao. Kaya nga po, merong ganitong mga pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay ginagamit natin ang broadcast media, ang print media, ang social media, para ipaalam po sa tao yung naging kalagayan po ng tao dahil sa kasalanan. Dahil nga po marami ang hindi po nakakaalam, kapatid na Orly. At dapat masolusyonan yung problema Opo, yun. totoo po. Kasi pagka ang tao ay namamalagi pong hiwalay sa Diyos, tapos ay kaaway pa ng Diyos, Opo. paano tatanggapin yung kanyang paglilingkod? Paano magtatamo ng kaligtasan ang gano'n, samantalang namamalagi siyang kaaway ng Diyos dahil sa pagkakasala? Kaya yun po ang sunod na tanong, kapatid na Orly. Ano po ang solusyon para yung relasyon at karapatan ng tao na maglingkod sa Panginoong Diyos ay mapanumbalik po? Ganito sinasabi. Balikan natin itong saling ito ng Biblia, itong easy to read version, sa aklat ng Ebreo sa 9:14. Pakinggan po ninyo at ililiwat na po natin sa ating wika. Kaya tiyak na lalo pang higit ang magagawa ng dugo ni Kristo. Inihandog ni Kristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu bilang isang sakdal na hain sa Diyos. Ang kanyang dugo ang lubos na maglilinis sa atin sa lahat ng masasamang bagay na ating nagawa. Ang kanyang dugo ang dadalisay sa ating puso. Ginawa tayong dalisay upang makasambat tayo sa buhay na Diyos. Itong kailangan, kapatid na Lem. Apo. Ang mga taong nahiwalay at naging kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, makapanumbalik sa Kanya. Pero kung paano makapanumbalik ang taong naging kaaway ng Diyos, may prosesong sinasabi ang Biblia. Ano po yan? Hindi sasampalataya lang. Apo. Hindi maniniwala lang na may Diyos at may Kristo, kundi ayon sa ating binasa, kailangan ang tao ay malinis ng dugo ni Kristo. Kasi nga ang tao, nung magkasala, Apo. naging marumi. Apo. Sa ibang talata nga, ay naging basahang marumi. Isipin mo, basahan na marumi pa. Paano tatanggapin ng Diyos yun? Totoo po. Kaya kailangan linisin muna at ang panlinis, hindi po padasal, hindi pamisa, hindi tirik ng kandila, hindi kung ano-anong paraang ginagawa ng tao, kundi kailangan ang tao ay malinis o matubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, meron pong mga naniniwala, kapatid na Orly, na yung kanilang relihiyon, yun po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At meron din pong iba na ang paniniwala naman po nila, lahat ng tao na kinabang po sa ginawang pagtubos ng Panginoong Hesukristo. Ay dapat ang pasagutin natin Biblia kasi merong iba't ibang opinyon ng tao Pero ang dapat nating tanggapin kung ano sinasabi sa atin ng Biblia. Kung at baka yan po, Ka-Orly, hindi rin po alam ng maraming tao ngayon. Oo, kaya mahalagang ipaglingkod natin ito kung alin ang relihiyon o iglesia na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ganito po ang nakatala sa saling ito ng Biblia. Ito po ay salin ni George M. Lamsa. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28.
sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po itong nasa Biblia kung aling iglesia o relihiyon ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa ating binasa, ang iglesia ni Kristo ang binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kaibigan, ang Iglesia ni Kristo po ay walang sinasayang na sandali, kundi laging nagsisikap po bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na maiparating po sa lahat ng tao itong katotohanan po na ito na ang katubusan ay matatamo po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi po totoo yung pinaniniwalaan po ng napakarami na lahat ng iglesia o lahat ng tao, lahat ng relihiyon, tinubos po ng ating Panginoong Hesukristo, kundi tanging ang iglesia ni Kristo lamang. Ngayon po, Ka-Orly, napakahalaga po ba nung ginawang pagtubos ng Panginoong Hesukristo sa iglesia ni Kristo? Napakahalaga nun. Hindi ko uunahan ang sagot, babasahin ko sa Biblia para ang maging dating sa kanila, hindi natin opinion yung ating sinabi, kundi kung ano yung aral ng ating Panginoon Diyos. Sa Roma 5:8 hanggang 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga mahal po naming taga-subaybay, nakatitiyak ng kaligtasan ang mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa banggit nga nung binasa natin, lalo ng tiyak na maliligtas. Lalo na tiyak pa. Pero kung sino lalong tiyak na maliligtas, ang mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, at binasa nga natin sa Biblia, ito ay ang Iglesia ni Kristo. Tama po. Kaya nga po, ganun na lang katindi ang hangarin po sa pangunguna ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo at ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo na maipaabot po sa ating lahat, mga kaibigan, ang katotohanan tungkol po sa kung paano tayo magkakaroon ng karapatan na maglingkod sa Diyos at kung paano tayo makatitiyak po ng, kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya sa lahat ng naghahangad at dapat namang hangarin na makapaglingkod sa Panginoon Diyos, dapat mag-iglesia ni Kristo. Tama po. Kasi nasa iglesia ni Kristo yung karapatan sa tunay na paglilingkod. At sa lahat ng naghahangad na makilala ang tunay na Diyos at dapat naman, dapat nasa iglesia ni Kristo sapagkat ang iglesia ni Kristo ang magpapakilala kung sino ang tunay na Diyos. At isa pa, sa lahat ng naghahangad ng kaligtasan na hangad ng lahat ng tao, dapat mag-iglesia ni Kristo. Sapagkat tiniyak na ang mga tinubos ng dugo ni Kristo, na ito ngang iglesia ni Kristo, lalong tiyak ang kaligtasan. At hindi lang po tayo ang may gusto noon, kapatid na Orly, kundi ito po mismo ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung yan po ay babasahin natin sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4, ay ganito po ang ating mababasa. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, kung napansin po ninyo, talagang ang ating Panginoong Diyos po ang may gusto, kapatid na Orly, na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya yan ang itinaguyod ng kapatid na Felix Manalo na ating sinasampalatayan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Talagang sinikap nila na maituro kung ano yung katotohanan ng ikapagtatamo ng kaligtasan. At lalo sa panahon natin na nariyan na yung mga makabagong kasangkapan, maunlad na teknolohiya, lalong ginagamit yan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, para makarating sa mas marami pang mga tao ang katotohanan ito. Kasi ang Diyos ang may gusto nito na maligtas ang lahat ng tao pero sa paraang malaman, maunawaan at ganapin ng tao ang katotohanan ng ikapagtatamo ng kaligtasan. Na yun po ay pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ngayon mga kaibigan, ano po kaya ang sama kung hindi yun masunod po ng tao? Tandaan po natin ang
kaparaanan na itinuturo ng Biblia upang maligtas, dapat tinubos. Dapat nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Paano po kung hindi masunod po yun, kapatid na Orly? Merong ganitong pagtuturo sa atin sa Biblia. Dito sa ikalawang Tesalonica, babasahin ko po itong 1:8 hanggang 9 sa pagkakaliwat na po sa ating wika na nagdadala ng paghatol sa kanila na hindi naghahangad na kilalanin ang Diyos at tumatanggi na tanggapin ang kanyang plano na iligtas sila sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sila ay parurusahan sa walang hanggang impyerno na magpakailanman na inihiwalay sa Panginoon, na kailanmay hindi makikita ang kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Tiniyak sa atin ang Biblia na ang tao ay hahatulan pagka hindi nagawa ang tunay na pagkilala o paglilingkod sa Kanya. Hindi maliligtas pagka ganon. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo, pinag-iibayo yung ating ganitong gawain. Ipakilala ang tunay na Diyos. Ipakilala kung anong katotohanan para sama-sama nating sundin ang aral na ikapagtatamo ng kaligtasan. Sapagkat ayaw nga po ng Diyos na mapahamak po ang tao. Hindi po ba? Kaya ginagamit po natin ang lahat ng available po na pamamaraan para po maipalaganap ang mga salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga po mula pa po noon sa panahon po ng kapatid na Felix Manalo, tulad po nung inyong nabanggit kanina, kapatid na Orly, sinikap po talaga ng sugo, ituro at ipalaganap ang mga salita ng Panginoong Diyos. Dumating po ang panahon, nagkaroon po ng print media. Ano po ba yung ating unang-unang at ang ating official magazine po, kapatid na Orly? Ang Pasugo, o God's Message. Apo. Yan ang nakalathala dyan, mga pangunahing aral din na sinasampalatayan na natin sa loob ng Iglesia ni Cristo na pawang aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi nga, ang Diyos nga may kalooban na ang tao'y maligtas, na ang paraan, malaman niya kung anong totoo. At yung totoong nalaman niya, huwag niya ipagwalang bahala, kundi kanyang ganapin, kanyang sundin, at ang makikinabang ay siya, at ang pakinabang ay kaligtasan ng kaluluwa. Sa panahon naman po ng kapatid na Eranio G. Manalo, ay naging available naman po, kapatid na Orly, ang mga broadcast media, kung tawagin. Ano po? Yung ating TV, yung ating pong radio, at nung panahon po ninyo, ka Orly, ay 1992 po, ano? Yan po ang ginagamit noon na paraan ng pagpapalaganap ng mga salita. Nagsimula kami sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio G. Manalo. At hanggang ngayon po, hindi lang TV, hindi lang radio, kundi may mga social media platforms na po tayong ginagamit para po maipalaganap ang mga salita ng Diyos na atin pong sinasampalatayanan at para malaman ng tao paano ba sila makapaglilingkod na tinatanggap ng Panginoong Diyos at paano po sila maliligtas. Kaya sinikap din namin nung mga naunang mga kinakasangkapan para magturo ng mga salita ng Diyos na makasabay sa teknolohiya. Kami ay mga nagsisikap na makatugon sa malaking gawain ito. Katunayan po, kapag nag-i-scroll po ako sa Facebook po, Orly, pati po sa YouTube, napapanood ko po yung inyong mga Facebook Reels at YouTube Shorts. Talaga namang sinishare ng napakaraming tao at talagang nakikita nyo po yung mga comments po nila. Nakapagbibigay inspirasyon, nakakapaggabay sa tao. At dahil po pinupuno ng Diyos ng pagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo, dyan po sa gawain po na yan, gawaing pagpapalaganap. Katunayan po, ang Iglesia ni Cristo ay nakarating na sa 168 na mga bansa at teritoryo. At ito po'y binubuo ng 152 na iba't ibang mga lahi at rasa. At katunayan po nito, mga kaibigan, ay panoorin po natin ito. Noong araw na yun, naghahanap ako ng channel. Hindi ko naman sinasadya na ang channel na napuntahan ko ay Iglesia ni Cristo. Ang mga taon na mula sa kadiliman na ililipat sa kaliwanagan. Yun po ang topic noon. Na mga ako dun sa aral. Kakaiba. Kaya nung sumunod na araw, nanonood uli ako. Unknowingly, ang asawa ko pala ay nakakapakinig. So, nabanggit niya sa akin na yun nga, na subukan namin ng Iglesia ni Cristo. One time na nasa bahay ako, wala akong pasok, sabi ko sa sarili ko, ano kaya yung sinasabi ng mister ko?
na programa sa TV ng Iglesia ni Cristo. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung channel. Pagkagaling ko po sa trabaho, pag uwi ko ng bahay, ibinuksan ko po yung TV at namimili ako ng channel kung ano yung aking panonoorin. Biglang nag-flash po sa akin yung INC TV na ang topic nila doon ay tungkol sa pagsamba sa larawan at rebulto. Meron akong isang naramdaman na hindi ko maipaliwanag na sabi ko ay parang iba ang Iglesia ni Cristo. Kaya sabi ko, susubaybayan ko. Simula po noon, basta't ako'y umuwi ng bahay, wala na akong ibang binubuksan kundi ang programa ng Iglesia ni Cristo. Yung unang video po na ipinapanood po sa akin, tungkol po siya sa Trinity kasi doon po ako nagkaroon ng katanungan about sa Trinity. Na yung wala pong Trinity, walang Trinidad. And simula po nung napanood ko yung video na yun, sobrang nalinawan po ako na nasa Iglesia ni Cristo po yung tunay na, yun po yung tunay na religion. Nung ako po ay hindi na masyadong makalakad, nakahiga na lang po ako sa kama, meron pong akong TV sa tapat ko. Ang kasambahay ko po ay laging akong naiiwan dahil naglalaba, nagluluto, pumupunta sa palengke. Gustong-gusto ko pong manood, pero iniwan po niyang nakabukas yung TV at napanood ko po yung Iglesia ni Cristo, naliwanagan po ang aking isip at baka po ito yung sagot na aking pinapanalangin. So one time na napaandar ko ang radyo namon, nga pahuhuway ko. Nakatimpo gid nga programa, may programa sadto sa ang Iglesia ni Cristo. Ay ang mga natipon kay Kristo o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nung time po na nagdesisyon na po ako na lipat naman po ako sa sa NCTV. Iglesia ni Cristo na binili niya. Yung napanood ko po, yung sa Tamang Daan po, kita ko, sisiyahan ako. Sabi ko, ito na siguro yung hinahanap ko, sabi ko. Narinig ko po na kung gusto mo pong maligtas, pumasok ka sa loob ng kawan. Maging kaanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Doon na po ako nagka-interest. Sabi ko sa anak ko, to, hanapan mo ako to ng programa sa YouTube ng INCTV. Marami patay, sabi sa akin. O sige, sabi ko. I-download mo. Gusto ko makita, masubaybayan. Lahat po kinukuha sa Bible. Sa Roma. Ito talaga ang tunay na reliyon. Inabot po ako ng kulang-kulang po 1 taon sa pagsubaybay po sa iglesia. Doon na po ako nagdesisyon na magsabi sa aking may bahay. Sabi ko, nakadesisyon rin ako sa ilota sa Iglesia ni Cristo. Ada iti nanggyak iti istasyon iti radyo nga relihiyon. Iti ibagbaga iti ministro ni Cristo, may isang nga tao, mananggisalakan, haan nga Diyos ni Cristo. Bueno, babasahin ko po ang pagtuturo mismo ng ating Panginoong Kristo na nakasulat sa Biblia, nakasulat sa Juan 8:40. Ngunit ngayon, pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Mababasa rin sa Biblia sa Gawa 5:31 na ang ating Panginoong Kristo'y pinadakila ng Diyos upang maging tagapagligtas. Hindi po siya ang Diyos at iba siya sa Diyos. Hindi rin siya taong Diyos. Kaya kapag naiba kaysa rito ang turo ng sino mang tagapangaral, hindi na po katotohanan yun, kundi kasinungalingan. At ang gayon, ayon sa Biblia, ay ikapapahamak. Nagbakasyon ak jay Pangasinan, nga adamit kanya kijay iti pamamahayag iti Iglesia ni Cristo. Nga nagdingdingig iti pamamahayag, karaunak iti kapanunutan,
Nangigmen iti radyo ti Iglesia ni Cristo gayam. Ingana nga nagdingigag iti doktrina. Tunggal doktrina agsal sa lutsodak. Kit may palpaliwanag damit iti tama nga sungbat diya sa lutsod. Ijay 19 years nga iumay ko dito nga agwat nga iumay ko dito Pangasinan. Kakabsat ko nga inakay ko ito nga adda iti CLG. Inakay nga pan na kami sentro nang ikuan na kanyami. Sabi sa akin ay pinapapunta kami sa bayan, sa lokal po ng Angadanan. Nasabi po, magsusurit kami sa Iglesia ni Cristo. Nga napan kami amin nga may nga angkan. Intid ko kanya dati listahan, dagitay kwa, isuda nga agdingig. 14 da nga in rekomendame, in balita damitin nga, diretso da niya nagdingdingig. Ito nga may na Iglesia ni Cristo. Ajay kabayagnan nga panatagak ito nga iso ti pakay sa lakanan. Maamuan tayo noan niya itipudpud no nga Diyos. Nga iso diyay ni Diyos Ama nga adda sa dilangit. Iso ti pinakahalaga nga min diyay tapno iti tao kit mata mo na diyay buhay na walang hanggan. Iso nga nariknak na talaga nga nasarakak iti pudno nga natal na nga biyag ti sanga pamilya. Napanood po natin kanina, kapatid na Orly, ang ilan po sa mga nagpatotoo tungkol po sa napakamatagumpay na pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo. At kabahagi po ang SEBC po dyan sa pamamagitan po ng iba't ibang platform at media na atin pong ginagamit. Kaya wala tayo sawa sa pagpapasalamat sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo sa patuloy na pagtulong sa gawaing pagpapalaganap na pinangungunahan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Tama po. Ngayon po, kapatid na Orly, bakit ngayon, higit po sa lahat ng panahon, ngayon po ay hindi tayo tumitigil sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos at ginagamit po natin lahat ng uri ng kaparaanan na narito po, kumbaga, lahat ng available resources po para maipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Kasi ang gawaing ito, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ito ay hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ganito ang pinatutunayan sa atin ng talata ng Biblia na ating babasahin dito sa Mateo sa 24 at 14, ganito ang nakasulat. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. Kaya ang pagpapalaganap natin ng mabuting balita o ng ebanghelyo o ng aral ng ating Panginoon Diyos sa ikaliligtas ay aabuti na ng araw ng paghuhukom. Hindi natin sinasabi na maaakit natin ang lahat ng tao sa buong mundo. Pero ang ating gampanin, ang ating misyon mula sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, ipalaganap ang mabuting balita sa buong sanlibutan hanggang sa dumating ang wakas. Tama po. Kaya mga kaibigan, hindi po kami nagsasawang mag-anyaya po sa inyo na maaari po kayong pumunta sa mga lokal na malapit po sa inyong tahanan o kaya naman kung kayo po ay may kaibigan o kaya ay may kakilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay maaari po kayong magpatulong at magpasama sa kanila. Makatutulong din po sa inyong pagsusuri kung kayo po ay susubaybay sa mga programa namin na mapapanood po sa INC TV at mapapakinggan po sa INC Radio 954 kHz. At yan po ay hindi lang radyo, kundi TV pa, kapatid na Orly. May YouTube channel. May YouTube channel din po. Maaari din po kayong humingi ng kopya ng Pasugo God's Message Magazine mula po sa mga kapatid po namin. O kaya naman ay bisitahin po ninyo ang aming mga official websites na iglesianicristo.net, incmedia.org at pasugo.com.ph. Maging ang official YouTube channel na Iglesia ni Cristo Evangelical Mission para makatulong po sa karagdagang impormasyon at karagdagang pagsusuri na inyo pong gagawin. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa atin pong ginawang pagtalakay. Bago po tayo matapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, nag-aalay po kami ng napakaraming pagpapasalamat sa iyo. Amen. Sa parada ng tagumpay na ipinagkaloob mo sa Iglesia ni Cristo. Amen. Sa larangan po ng pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Amen. At kabahagi po rito ang SEBC. Amen. Salamat din po ng napakarami sa iyo, Ama, sapagkat itinuro mo sa pagkakataong ito
sa lahat po ng naaabot ng programang ito na kailangang pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo para magkaroon ng karapatan na maglingkod sa iyo at makatiyak po ng pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Ito nawa ang masunod ng mga taga-subaybay namin. Ito po ang panghawakan ng mga kapatid po namin. Nang sa ganun, lahat po kami magtamo ng iyong mga pangako at magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Amen. Nagpapasalamat din po kami sa iyo, Panginoong Hesus, sapagkat tinubos mo ang Iglesia ni Cristo. Nawa po ilapit ang aming mga panalangin sa Ama at patatagin po ang aming pananampalataya. Higit po sa amin, Ama, basbasan mo pong aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at ang kabuuan po ng iyong banal na Iglesia. Amen. Magalang po naming hinihiling ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, dakila naming tagapagligtas. Amen.